Hallelujah. Isang pagpalang araw po muli sa ating lahat. Praise God na tayo po pag-araw ay patuloy na natili sa iglesia ito. Sa mga kapatiran po natin who are joining online, magandang araw po sa atin. Blessed day. Sa mga bago po na inaakay o na-invite, welcome po to our church. Napakapalad po natin na makapanatili sa katotohanan ito. Hindi po ang ating kaisipan, hindi po kami na pastor ang patuloy na nagpapanatili sa inyo dito, o hindi kami ang nagbukas ng isipan ninyo o pumilit sa inyo o gawin na paniwalain kayo upang kayo ay makinig o patuloy na manatili sa iglesia nito, kundi ang sinabi nga po ng Panginoon Jesus, walang makakalapit sa akin kung ito ay hindi loloobin ng Ama. Ang ibig sabihin po, kayo ay nakakitaan ng Diyos ng pusong nagpapakumbaba o may mapagpakumbaba na attitude before God sa harapan po ng Diyos upang siya ay maglapit sa bawat isa sa atin sa katotohanan nito. Hindi po madali ang panuntunan ng Diyos para sa mga hindi kayang tanggapin ng katotohanan. At maging sa atin, alam po natin sa ating pisikal na pangatawan, maging kahit sa ating mga medyo matagal na dito sa iglesia ito, sa pananampalataya ito, alam natin na patuloy yung ating pakipagbaka laban sa ating laman. At salamat dahil ang banal na Espiritu nga po ay niloob din po niya na makiisa o anong tawag sa Tagalog, makipag-fellowship sa atin sa iglesia ito. Kaya nga ho, ang binigay sa ating inspirasyon na pangalan ng iglesia ito ay The Holy Spirit and Saints Fellowship. Sabi ko nga po noong nakaraan, ibig sabihin po, ito po ay pagtitipon ng banal na Espiritu ng Diyos at ng mga pinapaging banal. Ibig sabihin, kung tayo po ay niloloob ng banal na Espiritu na makasama sa iglesia nito, ay dahil ito ay kalooban o willing ang banal na Espiritu na makipag-fellowship sa atin, dahil nakakakitaan po niya tayo ng nagpapakumbaba o nagpapatuwid o nakikita sa atin yung karakter ng Panginoon Jesus na pwedeng makalapit at nagpapalinis sa Kanya. Marami po ang mga umaalis sa iglesia nito, marami po ang umalis na nasaksihan po natin, kahit na nasaksihan po nila ang signs and wonders, nakita po nila kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos, kung paano kumilos ang pagpapagaling ng Diyos para sa kanila, pero bagamat naranasan nila ang kagandahang loob ng Diyos na ito, pero hindi pa rin sila nakapanatili. Bakit? Dahil may nakita pa rin po ang banal na Espiritu sa kanila na hindi nararapat taglayin ng isang mananampalataya. At ano nga po yun? Isa sa pinakaayaw po ng banal na Espiritu ay yung pagmamalaki o tinatawag na pride. Self-righteousness. Marami po sa atin na ipinipilit pa rin yung ating sariling kalooban. Yung sarili, pag pinipilit po natin ang ating sariling kalooban o sariling kagustuhan laban sa salita ng Diyos, ito po ay kinamumuhian po ng Diyos. Nagiging laban tayo sa banal na Espiritu. Hallelujah! Ang Diyos po natin ay banal. Ang Diyos po natin ay kaya nga po siya tinawag na banal, siya ay pagdating sa paningin, malinis. Pag malinis, maliwanag. Ang Diyos po natin, God is light. Siya ay liwanag, sabi nga po natin. At sa Kanya, wala pong kaliliman. Not even a shadow, wala po sa Kanya. Ano pong ibig sabihin nun na walang kadiliman sa Kanya o not even shadow, kahit na anino ay wala sa Kanya? Lahat po ay nakikita ng Diyos o lantad sa harapan po ng Diyos ang lahat. Walang sino man ang makapagtatago. Bagamat sa mundong ito na nilikha ng Diyos,
ay kasabay po niya ng likha ang kadiliman. Darkness is also a creation. Kung bubuksan po natin ang aklat ng Genesis chapter 1, o Genesis chapter 1, okay? Ano po ang unang nilikha ng Diyos sa material na mundo? Sasabihin ng iba, light. Sa totoo lang po, hindi po liwanag ang unang nilikha ng Diyos sa physical o sa material ng mundo. Ang una pong nilikha sa material ng mundo ay heaven and earth. Kasi nga sabi niya, in the beginning, God created the heavens and the earth. Okay, heavens, ibig sabihin, ano po ba yung heavens na tinutukoy dito? Bakit sinabi niya mga langit? Meron po tayong klasifikasyon o tatlong layer, may tatlong layer ng langit. Meron tayong langit dito na natatanaw sa alapaap. Ito po yung kung saan nakikita niyo yung the blue sky, yung eroplano, yung ibon, nasa hikpawid, yung ulap. Yan po yung unang langit, the first heaven. Meron po tayong tinatawag na second heaven, and that second heaven wala po kung iba kundi ang darkness, the universe. Ang universe po is full of darkness. And after that, yung third heaven is the heaven of heavens. At sa langit po na ito ay wala rin pong darkness. It's all filled with light. Walang gabi, kaya nga wala ng gabi dito. Sabi po niya ng Genesis na nilikha ang now the earth. Okay, after God created the heavens and the earth. Sabi niya dito, now the earth was formless and empty. Okay? So, ano ba yung sabihin ng formless? Walang living form. Wala pang nabubuhay. Wala pang created forms. Ano? Empty. Wala pang laman. Sabi niya. At sabi niya dito, darkness. Kasabay po noon, nanalikha ang earth. Darkness was hovering over the surface of the deep. Okay? Itong earth po na ito ay nalikha which is inside the deep. Kaya nga po, tingnan nyo, anong nakapalibot sa atin sa buong universe? Darkness. Yung darkness po na yan ay water. Darkness was hovering the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Okay. Kung maintindihan po natin ang paano po ba nangyari ito na sabi niya, hovering all over. Ang universe po natin is filled with water. Okay, dito may tubig dito sa earth, di ba? Siyempre ito ay mga kumbaga latak lamang po ito ng kung ano, yung talagang may components ng nilikha ng Diyos, which is also water. Kaya nga yung great chasm na nakapalibot sa universe na ito na hindi pa naaararating o naaabot o narururok ng isipan ng mga scientifico hanggang sa magpangayon, ay sabi po dito, water. The Spirit of God was hovering over the waters. Paano po kaya mangyayari to? Isipin po natin, nasubukan nyo na ba magpalobo ng balloon? Okay? O kayo yung kapag nasa tubig kayo, meron kayong, di ba, tinitibla tayo. Kapag magpapalobo tayo, hindi ba water muna siya na sabihin natin may filled with components na para bumula. Pero kapag hinipan po natin yun, ano nangyayari? Nagsiseparate po yung water. Nagkakaroon ng expanse. That's why kapag yung balloon, di ba, nagpalubo ka ng balloon, yung gilid, di ba, ay yung nasa loob niya, yung expanse. So imagine, ganun po yung konsepto kung saan nasa tingin, nandun tayo sa loob ng universe. We are inside the expanse. And ang nakapalibot dito, great chasm, sabi dito, water. Marami na rin pong theories ang mga scientists na water nga talaga yung nasa end of the universe. Ano po? So hindi po nagsisinungaling ang Biblia. And then after that, inside this expanse, God created, nagkaroon, bago pa naman yung i-separate,
Doon sa kadiliman na yon, nagkaroon ng liwanag, and then, yun nga, nagkaroon ng expanse. Okay, so darkness po muna yung naunang i-create bago po, dito sa mundo po ito, no? Sa material, pinag-uusapan po natin sa material na mundo. Therefore, kahit na po ang Diyos, nilikha po niya ang universe na ito na filled with darkness, hindi ibig sabihin po nun ay makakapagtago tayo sa Kanya. Imagine, God is so big. Napakalaki po ng Diyos, pero sabi nga po ng Panginoon Jesus, kahit na yung hibla po ng ating buhok ay bilang na bilang po niya, ganoon po tayo kakilala ng Diyos. Kung titingnan po natin, ang sinasabi po palagi ng Biblia, para lang tayong uod sa harapan ng Diyos. At yung uod na yun, hindi lang basta-basta uod na parang makikita mo na ganyan, kundi tumingin ka pa sa microscope. Sa microscope, mayroon ka pa mga makikita mong uod. Napakalit po natin sa paningin ng Diyos. Imagine how small we are, how tiny we are, na tayo ay nasa paningin ng Diyos, pero sa kagandahang loob po ng Diyos ay naroon yung pag-ibig niya sa atin. Kaya nga sabi, what is a man that you care so much? Na tayo mga uod lamang. Imagine how great God is. Kaya nga, sa liwanag ng Diyos, dahil ang Diyos ay liwanag, ang liwanag na ito nagpe-penetrate into the darkness at maging kapag nag-penetrate siya sa darkness, humihiwalay ang darkness. Ano po? Lumalayo ang darkness sa liwanag. Ganyan po ang ating Diyos. Dahil ang liwanag po na ito, kahit sa mundong ito ng material, alam po natin, light is the source of life. Ang liwanag ang nagbibigay ng buhay. Kapag tayo, imagine, kahit na subukan po natin observe ang halaman sa gabi. Ang halaman makikita mo po sa gabi parang yung dahon niya matamlay. Isang gabi pa lamang po yun. Pero pagdating ng umaga, muling bumukadkad o yung dahon niya ay parang sumisigla ulit yung dahon ng mga halaman. So kapag dilim lang meron tayo, ano pong mangyayari? Malalanta tayo, mamamatay tayo kapag wala pong liwanag. Dahil ang liwanag nga ay siya ang nagbibigay ng buhay. Bagamat meron binabanggit ang Panginoong Yesus na sinasabi niya na living water o tubig ng buhay, ngunit yung tubig ng buhay na po ito, hindi po niya ibig sabihin na ito yung buhay. Yung tubig po na ito, na living water na sinasabi po niya, is only a kind of sustenance sa ating sa ating physical na material na katawan, maging sa mga halaman. Kahit na ang halaman, alam mong kahit na umulan yan at walang sikat ng araw, anong mangyayari sa halaman? Mamamatay pa rin siya. Pero hindi po sinasabi na hindi na kailangan that water, kasi sinabi pa rin po ng Panginoon Jesus na siya ang magbibigay ng tubig ng buhay. So John chapter 4, verse 10, basahin po natin. In John chapter 4, verse 10, ito na po sa ano. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Diba? Sa English, sabi niya sa NIV, sa New International Version, Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked Him, and He would have given you living water. Amen. Ano po ba yung living water na ito na sinasabi sa atin? When God created the material world, it was filled with water. Okay? Punong-puno po ng tubig ito bago pa po nagkaroon ng expanse kasi humiwalay ang tubig, naghiwalay at nagkaroon ng lupa. Okay? When God created the material world, so,
Wala pang life form hanggang sa bigyan mo na ng liwanag na unang ibigay ang liwanag bago nagkaroon ng life form. Okay? So sa tubig na yon, after that darkness and water, syempre was hovering, let there be light. God says, Genesis, let there be light. At nung nagkaroon ng liwanag, doon pa lang po rin na nagsimula na likhain ng Diyos ang mga buhay o may buhay sa daigdig. Kaya nga, yung ating buhay, ang ating katawan, pansinin mo, kapag ikaw nagmumukmuk ka na lang sa kwarto mo, buong maghapon, buong magdamag, hindi ka nasisikatan ng araw, mamaya, ano ng pakiramdam mo, nade-depress ka na, nagkakaroon ka ng iba't ibang mga death or negative thinking. At alam po natin, pag sinabi negative thinking, that is already darkness. Na darkness is now, nilalamon ka na ng darkness. Tuwing tayo nagkakaroon ng negatibong mga kaisipan, ibig sabihin, unti-unti na tayo nilalamon ng kadiliman, darkness. Maging ang Panginoong Hesus po natin, alam po natin yan, that kung papaano na ang tubig po ay nagsusustain sa ating katawan. Ang Panginoong Hesus po, nung siya ay tinusok ng palaso ang tawag, sphere, ano ba yung sphere? Sa Tagalog, ay alam po natin na sinabi rin na tubig, bumuhos ang tubig mula sa Kanya. May ibig sabihin po yung tubig na ito sa ating buhay pananampalataya. And that is baptism. Yung tubig po na ito, alam po natin that we are baptized, una sa lahat, in water. Our baptism, saan po ba yung tayo nababautismuhan? Through water. Ano ba ibig sabihin nun? Baptism of water means hindi lang ito basta lang na binuhusan tayo, hindi lang basta na inilubog tayo sa tubig at yun na yung baptism. Ano po ba ang totoong ibig sabihin ng baptism of water? Ang ibig sabihin po ng baptism of water ay, ito po ay obedience to God command. Kaya nga po tinawag na ni Pablo ito na the baptism of repentance. Bakit po baptism of repentance? Kasi susunod na tayo, magsisimula na tayo sumunod ayon sa kalooban ng Diyos. That's why baptism of repentance means baptism of water is baptism of repentance. Baptism of water is starting to obey God. Susundin na natin ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin nun, hindi na po yung ating mga sariling kalooban ang ating susundin. When Moses, nung si Moses po, ay inilabas po niya ang mga Israelita mula sa Ehipto. Saan po pinadaan ng Diyos yung mga Israelita? Okay? Imagine, nandun po sila sa disyerto. Nang dumating na po ang mga sundalo ng Ehipto para sila ay sundan o kunin muli. So, nagkaroon ng takot ang mga Israelita, takot na takot sila na mamamatay na kami. Dito muna ba kami, sabi nila, sa sobrang sama pa ng kaloob, sabi nila kay Moises na dinala mo ba kami dito dahil wala na ba mapanglibingan doon? Kulang na ba ang panglibingan ng Ehipto para sa amin? At dito mo kami hayaang mamatay. Ano pong ibig sabihin nung pagrereklamo ng mga Israelita ito? Ito po ang nagsisimbolo ng kanilang sariling kaisipan. Na sa tingin nila, yung kaisipan nila ay yun lang hanggang doon lang o yun lang yung mapangyayari. Pero ano po ba yung baptism na ginawa sa kanila ng Diyos na binuksan? Ang Diyos ang gumawa ng paraan para sila ay magkaroon ng way out in that thinking. Binuksan ng Diyos yung way out sa kanila at doon ay ginide o niled, pinamunahan ni Moises ang mga Israelita para dumaan sa Red Sea na nahating dagat. Ano naman po ibig sabihin nito? Dahil ang baptism na ito, sabi niya, ito ang pamamaraan ko
This is my way. Come in my way. Hindi yung sarili mong paraan, hindi mo yung sariling kaisipan, hindi yung sarili mong paniniwala ang iyong dapat pakinggan o ang iyong susundin, kundi ito, kung nais mong lumapit at sumunod sa akin, sundin mo kung ano ang kalooban ko, this is my way. So bakit sila dumaan doon? Symbolizing that we must follow God's way, not our own way. Kung gusto nating mabuhay, kung gusto pa natin mabuhay, kailangan natin pakinggan o sundin kung ano yung sinabi ng Diyos. Kaya nga, one way lang ang binuksan ng Diyos na lagusan nila. Hindi na walang ibang binuksan, isa lang. There's only one way to God. Isang daan lamang ang dapat natin sundin, isang pamamaraan lamang ang dapat natin pakinggan, ang pamamaraan ng ating Diyos. Hallelujah. And that is our baptism of water. Starting to simulan natin iwan yung mga sariling kaisipan at pakinggan natin ang sinasabi ng Diyos, doon tayo susunod. That is the baptism of water. Doon niya po tayo pinapadaan ng repentance. Kasi yung mga naging kaisipan ng mga Israelita, paano to? Saan na kami pupunta? Ano nang gagawin namin? Okay? Ganon yung mga kaisipan natin. Parang wala nang way out. The living water na nais ipagkaloob sa atin ng Panginoon Jesus, ano po? Ay hindi lang ito basta tubig na inumin. Ang ibig sabihin po ng living water na ito ay yung patuloy na magsusustain sa atin ng joy o ng kagalakan upang patuloy tayo na manatili sa pagsunod sa salita ng Panginoong Hesus o salita ng Diyos. Dahil kung walang living water na nagflow sa atin, na walang nagsusustain, kagalakan na nagsusustain sa atin para sundin o habang ginagawa natin, tinutupad natin ang kalooban ng Diyos, then, anong mangyayari? Madry tayo. Kaya ang sinabi ng Panginoon Jesus, I will give you the living water. Yung living water po na ito ay yung continuous joy na ibinibigay sa atin sa patuloy na pagtupad natin sa kalooban ng Diyos. Alam po natin na sa pananampalatayang ito, hindi lamang po hindi sarap sa mundo ito ang buhay pananampalataya natin. Marami po tayong mga struggles and sufferings na ating pinaglalabanan. Kaya kung mawawala yung ating joy or spiritual joy na ito, then hindi po tayo makakapanatili in keeping o sa pagsunod sa salita ng Diyos, in keeping the Word of God. Kaya yun po ang sinasabi ng Panginoon Jesus. Sabi po niya sa John 4:14, in John 4:14, sa 13 muna, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again." 14, "But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." Welling up to eternal life. Ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin, yung tubig na ito o yung yung kagalakan na ito ang siya magbibigay sa atin ng lakas ng loob, makapagpatuloy in keeping the Word of God hanggang tayo nga po ay madala sa buhay na walang hanggan. That we may be guided into eternal life. Alam po natin na sa lahat ng buhay sa mundo ito, maging sa ating katawan na lupa, kailangan po natin ng nutrients sa ating katawan. At yung nutrients po na ito, alam po natin, yung tubig na ito ay
tulad po ng nutrients sa ating katawan. Dahil, sa totoo lang, paano po ba nadadala o nadidistribute yung mga nutrition sa bawat bahagi ng katawan ng tao o ng halaman? Hindi ba sa pamamagitan din ng tubig? Yung tubig na ito, alam po natin na kapag dry lang, halimbawa, sige, dry lang yung lupa, maglagay ka ng pataba, andun lang sa ibabaw yung pataba, hindi po yun masisip-sip ng halaman. Kapag dry lang ang ating katawan, hindi siya mag-move. Kapag uminom tayo kapag nag-take tayo ng gamot, at dry lang, alam natin, wala ring mangyayari sa katawan natin, dry up. Yung even the medicine, hindi po siya magdi-distribute. Water contains blood. Blood contains water. Baliktad ako. Blood contains water. Baliktad. So, kaya po na kapag flow in o nadidistribute ang mga nutrients o yung gamot sa bahagi ng katawan natin because dinadala, nagpo-flow ang water. Okay? So, ang water po na sinasabi dito is like a nutrition to nurture our body. Para tayo ay mag-grow. Okay? Sa mga halaman, yun nga po sinasabi ko na maging ang mga halaman nadadala yung nutrients mula sa lupa, mula sa ugat. Sisip-sipin ng ugat yung nutrients sa lupa. At para masipsip na yun, of course, they must be kailangan po yung nutrients na yun ay nandoon nakapaloob doon sa tubig para po mag-flow siya hanggang sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang halaman. Ganon din po tayo. So doon po nakakapanatili. So sa halaman na matubig, nagkakaroon siya ng makikita mo parang naiipon man yung nutrients niya sa bahagi ng halaman at makikita mo parang sumisigla pero kasi nakikita mo siya dahil sa liwanag. Kahit na puno yan ng nutrients o ng tubig ang isang halaman, without the presence of sunlight, mawawalan po ng saysay ang lahat ng nutrients na yun dahil unti-unti pa rin pong mamatay yung halaman. God is light. It is the one who makes grow. Kaya nga, ang Diyos, ang siyang, sabi ni Pablo, bagamat may nagtatanim, okay, may nagdidilig sa halaman, pero ang Diyos ang nagpapalago. In 1 Corinthians 3:6-7, First Corinthians 3:6-7. I planted, okay, ito kasi yung pinapaliwanag nila ni Pablo. I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. The man who plants and the man who waters have one purpose, and each will be rewarded according to his own labor. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. Ang mundo po ito, and even us, we are God's farm. Okay? Field. We are God's field. Na kung wala ang presence ng Diyos sa buhay natin, sabi niya, hindi mag-grow yung halaman. Kahit na may nagsusustain ng water, may nag-water man dito, may nagpa-plant ng seed, but without God, without light, without God, hindi mag-grow. Sa totoo lang, even in the, sa lahat, in a way, na maging ang mga damo, di ba? Ang mga damo ay nabibiyayaan ng liwanag, kaya sila rin ay tumutubo at lumalago. So sa mundong ito, masama o mabuti, pantay ang Diyos sa pagbibigay ng ulan at halaman.
Kaya hindi po natin pwede na ibigay ang panghahatol sa ating mga kamay o husgahan sila ayon sa ating sariling pangunawa o ayon sa ating sariling pag-iisip. Sila po o ang bawat isa sa atin ay nahuhusgahan ayon sa salita po ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ang nagiging husgado natin. At sa mga nakakaunawa ng salita ng Diyos, of course, alam nila kung ano ang hatol sa isang tao na hindi kumikilala sa katotohanan, hindi kumikilala sa salita ng Diyos, na nasa kanila ang hatol ng Diyos at kamatayan para sa kanila. But it's all up to God. Sa kanyang sariling pamamaraan kung paano niya kukunin ang buhay ng isang tao. Dahil sa mundong ito, nagtatalaga pa rin po o nagtalaga rin ang Diyos ng mga pinuno. Sabi niya, kaya nga tayo may mga sundalo, may pulis, hindi po yan itinalaga o dahil ba ni-recruit ni President, hindi po yan. Itinakda po yan ng Diyos sa lahat, sa buong mundo, na may ganyang mga otoridad upang sila ang magpaparusa sa mga masuwain. Itinakda po ng Diyos ang lahat ng yan. Kaya nga po wala po tayong karapatan husgahan sila. At wala rin tayong karapatan na sabihin na ipagmayabang na tayo ang nagpapalago o tayo ang humuhubog sa bawat isa, kundi ang tayong Diyos lamang. Alam po natin na may mga tao na kahit anong tanim gawin nila, hindi po talaga sila namamatay ang kanilang pananim. Di ba? Kaya hindi po natin may pagmamalaki kung hindi talagang loobin ng Diyos na lumago ang halaman, hindi po ito mapangyayari. Bagay sa atin man. Kaya kung walang liwanag sa ating buhay, hindi po tayo lalago kung walang liwanag ng Diyos. Ang tubig naman po is another symbolism that ng pagsunod po natin, obedience, kung sa ating Diyos, kung papaano naman po tayo kikilos sa ating katawan. Okay? Yung tubig, parang yun nagbibigay sa ating katawan ng nutrients, and then, yung liwanag, it is the guide. It is the guide on how our body na mapapakilos natin yung ating katawan ayon sa pamamaraan o panuntunan ng Diyos. Kaya nga, in John 14:6, sabi po niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang buhay po ay katumbas ng liwanag. Nung sabi po, when Jesus is Spirit, okay, alam po natin na ang Panginoong Jesus, nasa cross po siya. Nung umalis po ang kanyang Espiritu sa kanyang katawan lupa, ano nangyari? Okay? Yung katawan po niya na nasa cross, it was still filled with water. Kaya nung tinusok siya, diba, bumuhos o umagos yung tubig mula sa kanyang katawan. Pero sabi dito, nakita natin, kahit na may tubig pa sa kanyang katawan, in that case, nung wala na po yung espiritu niya, yung katawan niya is, ano nangyari? It became lifeless. Wala nang buhay. Sa John chapter 19, tinalan. John chapter 19, 33 to 34. Pinapakita doon. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na ito, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Okay, next. Subalit, sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat pala yun. At agad dumaloy ang dugo at tubig. Okay, water. So, there's water in that body kahit na lifeless na siya. Dahil, ano ba ibig sabihin ng spirit?
the Spirit is life. At kapag sinabi natin ang Espiritu ay buhay, ang buhay ay liwanag. At ang liwanag po ay katotohanan. Ano pong ibig sabihin dito? Na kahit na po tayo kumilos ng kumilos, o kahit na tayo ay magpakapagod na magpakapagal sa pagtatrabaho o pagpapagawa, kung wala po tayo, kung wala yung liwanag o wala yung katotohanan sa atin, lahat po ng ating mga sariling gawa na yon ay as good as dead. Kaya nga sabi, dead faith. Kahit na po yung sinasabi pong wala sa gawa, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Yung pananampalatayang walang gawa po na ito, ay yung gawa ka naman, hindi naman sinasabing walang gawa. Kung kumikilos naman ako, meron naman akong ginagawa. Okay? Mabait naman ako. Masunurin naman ako sa aking mga magulang. Gumagawa naman ako ng kabutihan sa aking kapwa. Ibig sabihin po nito, hindi po natin may sasabi na yun po ay talagang buhay o katotohanan. Dahil ang sinasabi po ng buhay dito, dapat nasa katotohanan po. Yung ating pagkilos, buhay na para magkaroon ng buhay na pananampalataya, ay dapat naaayon sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga, water, the living water, plus the light of God, then we are guided into the truth. Kung paano natin dapat sundin yung panuntunan ng Diyos. Dapat magkasama po yun. Motivation, continuous motivation, pagsisipag, pagsusumigasig sa paggawa sa salita ng Diyos, sa pagtupad sa salita ng Diyos, and then, yung nasa katotohanan, may liwanag. Dahil kung walang liwanag, ano po ba mangyayari sa tao kung wala sa liwanag? Subukan po natin na maglakad-lakad dyan sa daan pag walang kailaw-ilaw. Wala kang makita, puro dilim lang. Ano po mangyayari sa atin? Babangga, pwede kang mahulog sa butas, pwede kang madapa, matisod, di ba? Ganun po ang kalagayan ng mga tao na kahit na kumikilos ka, gumagalaw ka, kapag pero nasa kadiliman ka naman o walang katotohanan sa iyo, ibig sabihin, madadapa ka, matitisod ka, mawawala ka sa landas. Maliligaw ka. Dahil walang liwanag na nag-guide sa atin. No matter how much effort we work, without the knowledge of the truth, our faith is dead. Kahit gaano pa tayo sabihin natin na, meron namang nagsasalita sa akin na nagtuturo o tagapayo sa buhay ko. Marami naman talaga sa buhay natin, marami mga tagapayo kung ano natin dapat gawin sa buhay. Pero, yung mga payo nga ng mga tao ito na wala sa katotohanan, kahit gaano pa kasigasig sundin ang mga pinayo na sa iyo, kung sila rin ay walang alam sa katotohanan o bulag sa katotohanan, anong mangyayari sa iyo? Your body is as good as dead. Kahit na gumagalaw pa tayo, kahit na sobrang macho-macho pa natin na punong-puno tayo ng bodybuilding, kung wala sa katotohanan yung ating may sinasagawa, our body is as good as dead. Para na rin lang pong patay ang ating katawan. Ibig sabihin, walang saysay ang lahat na mga ginagawa natin. Dahil tayong sa katotohanan lamang po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung true life. Ito po kaya ang katotohanan. Ito yung totoong liwanag. Alam po natin na maging sa Panginoong Hesus. Nung paano ba paasama ba siya nasa Nazareth, di ba? Anong pagtingin ni Nathaniel doon sa mga taga Nazareth nung anong ipakilala ni Andres kay Nathaniel na natagpuan namin kung nasa kami Messiah. Si Jesus of Nazareth, sabi nila. Ang pumasok agad sa isipan ni Nathaniel, Nazareth? Is there anything good that comes from Nazareth? Kasi ang Nazareth, sabi nga doon, ay
nung dumating ang liwanag at yung sa lugar na iyon, dala ng Zebulun, sa Nazareth po yun, ay sabi niya, and the light dawned into the darkness. Ibig sabihin, sa lugar na yun, hindi naman talaga darkness na ganito na madilim talaga. May araw at gabi naman. Pero, the light dawned into the darkness. Ano ibig sabihin nun? Nagkaroon ng liwanag. So, dumating yung katotohanan sa lugar na yun. Nagliwanag ang katotohanan ng Panginoon Jesus sa lugar na yun. Kaya nga, sila ay nakatagpo ng ilaw, sabi. Ngayon, kung ating ipagpipilitan yung ating mga sariling pananiwala na wala sa katotohanan, ano ang mangyayari hindi ito tatanggapin ng Diyos? Marami sa atin gusto mumuhay ng ayon sa ating sarili, basta't wala tinatapakang iba, tao, basta't mamumuhay ako ayon sa tingin ng Diyos ng mga tao ay pleasing sa kanila. Basta mamuhay ako na hindi nakakapanakit na ibang tao, ay parang ang isip nila, mabait ako. Parang ang isip ng tao ay nasa akin ang kaligtasan. Mayroon ako, magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. Pero yun po yung malaking iskandalo na kapag ating sinabi sa mga tao, ay talagang uusigin tayo. Kapag sinabi natin ng mga namatay ng mga tao na walang salita ng Diyos sa kanila, kahit sabihin nila, mabait naman yan kahit ngayon mga manginginom, namatay na manginginom, para sa kanila, mabait. Yung lasenggo na namatay dahil lang pleasing sa kanila, sasabihin nila mabait at pupunta sa langit. Okay? Kaya kapag nag-iiyakan yung mga tao sa mga namatay, sabihin, ang bait-bait ng tao yun. Pupunta yun sa langit. Ni minsan, hindi siya umattend sa loob ng iglesia. Ni minsan, hindi siya nakinig sa salita ng Diyos para sundin ito. Tapos para sa kanila, mabait na pupunta sa langit. Napakalayo po ng pamantayan ng tao sa pamantayan ng Diyos. Wala sa katotohanan. Kaya paano po natin matatagpuan yung katotohanan na ito? Paano natin mapapagtagumpayan yung kadiliman ng ating isipan? Only when we humble down before God. Kailangan po nating magpakumbaba. Ano ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Hahayaan po natin ang Diyos na magtutuwid sa atin. Ayon sa Kanyang minamarapat. Ayon sa Kanyang sariling kalooban. And that is humbling down. Pag ang pagpapakumbaba, sabi nga, yung iiwan mo, tatalikuran natin yung ating sariling kagustuhan at ang kagustuhan ng Diyos ang ating susundin. Pero paano nga natin malalaman yung kagustuhan ng Diyos kung salat tayo sa kaalaman patungkol sa Kanyang salita? Napakarami ng mga tao sa mundo, sasabihin nila, alam ko na yan, nabasa ko na ang Biblia. Oo, nabasa mo na ang Biblia, pero hindi mo naman naintindihan yung pinapasabi ng Biblia, wala ka pa rin sa katotohanan. Alam ko na yan, nabasa ko ang Biblia, si Solomon nag-asawa ng marami, ilang daan yung asawa niya, pwede ko rin gawin, basta kaya kong buhayin, basta kaya ko silang sustentuhan. Yun, o paano pag yun lang ang intindihan mo, ibig sabihin, wala ka pa rin sa katotohanan. Kadiliman pa rin ang tawag doon. Madilim pa rin ang pag-iisip. Paano kung naintindihan mo nung si Judas, para i-justify na mali siya, nagpakamatay siya, at yun ay parang naging katwiran niya, para kung yun naman ang gawin mo, ay dahil ako, may mali ako, ang ginawa ko, magpapakamatay na lang ako para makita ng tao na I am guilty, na pinagsisihan ko ang kasalanan ko. Ganun ba yun? That is still darkness. Without the proper, kung wala po yung tamang pagkaalam sa gustong sabihin ng Diyos sa atin, hindi po tayo makaliliwanagan, hindi po may tutuwid ang ating pag-iisip. Napakarami nga ng mga sinasabi natin, mga Kristiyano sa mundong ito. Pero yung pinaparating ng Diyos patungkol sa Kanyang anak,
na siya ay Diyos, hindi nga nila maintindihan at hindi na matanggap kahit na sila nagbabasa pa paulit-ulit ng Biblia. Iniiwas-iwasan nila yung bagay na yun kasi ang gusto lang ng taong pakinggan, yung sakto o yung gusto niyang paniwalaan is meron na naman talaga. Mahanap mo. Pero yung guidelines yung guiding of light na ninanais ng Diyos ay ayaw sundin. Isipin mo, bakit hindi pa nila kayang tanggapin na si Jesus ay Diyos? Napakarami na nagsabi sa Biblia pa lamang na siya ay Diyos. Ang kanyang mga disipulo, sinamba siya. Tinawag siyang Diyos ni Thomas, my Lord and my God. Tinawag siyang Diyos ni Pedro, my Lord and my God. Ang Diyos nagpatunay sa Ama, tinawag siyang Diyos. Siya mismo, ang Panginoon Jesus mismo, tinawag niya ang kanyang sariling Diyos. I am who I am. I am the Son of God. Pero bakit ligid pa rin yung kaalaman nila? Yun yung sinasabi po natin na kung wala sa tamang landas o wala sa landas ng katotohanan ang kaisipan ng tao, hindi po ito kalulugdan ng Diyos at hindi magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos ang kanyang mga gawa. Ang kanyang paglilingkod hindi po magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Pruning. Kailangan po natin na magpatuwid sa salita ng Diyos at kapag sinabi magpapatuwid tayo, marami tayong nakagisnan sa buhay natin na naging sanay na lang tayo. Nasanay na lang tayo sa gayong paraan kasi yun na yung kinalakhan natin mula pa pagkabata hanggang paglagay natin. Yun na yung ongoing trending sa lahat ng paligid mo, yun na yung pinagagawa ng tao at naging normal na sa kanila, naging hayagan, naging okay na. Kaya nga dito sa lugar na ito, ayaw ko kung hindi lang naman dito sa lugar na ito, pero alam ko sa lugar na ito, napakarami bakit sa mga napupuntan ng lugar. Marami ang nagsasama na hindi pa kasal. Kasi, ay uso na yan. Okay, ito na ang trending eh. Kaya kahit yung mga magulang man nakakahabag ngayon na talagang yun na lang eh. Yan na kasi ang nakagawian dito eh. Magsama na lang sila na wala nang kasal-kasal. Kasi isip nila, maghihiwalay lang din naman sila pag nagpakasal. Hindi pa rin po yun ang katwiran. Hindi pa rin po tamang katwiran na sabihin natin kahit na ikasal ka, maghihiwalay lang din sila. Mali pa rin po ang bagay na yun. Hindi po kaparaanan ng tao ang dapat natin pairalin, kundi kaparaanan po ng Diyos. Kaya nga sa pag-aasawa, dapat maipaunawa sa atin na ito po ay kasama po talaga dito yung sufferings. Kailangan talaga na tanggapin natin yung pagtitiis. Kasama po yan. Sa isang matagumpay na pagsasama ng mag-asawa, hindi naman po dahil sa magtatagal sila dahil hindi sila nagtatalo, hindi nag-aaway, o walang mga di pagkakaunawaan. At yun lang magiging dahilan ng paghihiwalay. Noong nakaraan nga, kahapon nga na po, ay nag-celebrate ng 50 years of golden na po yung 50 years eh. Golden anniversary po ng lolo ko na, sabihin na natin, ng parents po ni Pastor Sharon. At alam po natin, kung tatanungin po natin sa kanilang mag-asawa, in that 50 years, ang dahilan bakit kayo nakapanatili sa isa't isa? Simple lang. Magpakumbabaan sa isa't isa. Minsan tanggapin na siya ang tama, minsan tanggapin, give and take, magpakumbaba sa isa't isa. At tinanggap po nila sa kanilang sarili na ang pagtitiis ay bahagi talaga ng pag-aasawa. In that mindset, kung may ma-mindset po natin yung bagay na yun sa atin, buhay pananampalataya, then we will be able, tayo rin po ay makakapagtagal o makakapanatili sa relasyon po natin sa ating Panginoon Jesus. Bakit po? Kasi same thing. Kung may papaunaw po sa kanila na kung ano yung hirap na naranasan nila sa pagiging mag-asawa nila, na nagsasama pa rin sila in that 50 years, they must understand at kayo rin dapat po natin maintindihan our relationship with Jesus Christ sa pananampalataya po natin is the same thing. It must be the same. Katulad din po nito.
sa ating pananampalataya ito, may mga pagtitiis, may mga sufferings tayo mararanasan, pero hindi yun ang dahilan para i-divorce natin ang Panginoong Jesus. There's no divorce sa Kanya. Tayo lang ang gusto humiwalay sa Kanya kapag pipilitin natin yung ating sarili kalooban. Ang Panginoong Jesus, hindi po siya ang lumalayo. Tayo lang ang lumalayo sa Kanya. But we must understand. Kaya kapag tayo nakakaranas ng pagtitiis o paghihirap sa pananampalataya dahil sa pagsunod natin sa katotohanan, then it must become a joy to us. Kasi sa pagtitiis na ito, alam po natin, sa pag dumatahak tayo sa katotohanan, napakarami po natin masasagasaan sa mundong ito. Sa totoo lang, hindi lang ang mga magulang mo ang mga masasagasaan mo sa kapag sumunod ka sa katotohanan, hindi lang sila mapapasakitan mo, pati mga leaders ng iyong lugar, makakontra mo talaga. Alang-alang sa pagsunod sa katotohanan, talagang magkakaroon ka ng pagsalungan sa kanila dahil sa mga kabalian o kabalututan na ginagawa ng, hindi ko naman sinasabi official lang, ng tao, sangkatauhan. Kasi nga, ang isip ng tao ay mababaw. Hindi kaya bumuro sa kaisipan ng Diyos. Amen? Masakit po ang pag-prune. Okay? Pero, merong great purpose yung pag-pruning. Pag sinabi po natin pruning, ito yung tatabasan yung isang puno. Halimbawa sa isang puno po, sa puno po ng mais, ano po, ang ginagawa po sa ibang bansa, para po magkaroon ng mas magandang ani, ay nagkakaroon ng pruning. Pinuputol po nila yung mga dahon, at saka yung kung gaano kataas lamang, pag hindi na pwede lang pataasin pa yung mais, bakit? Kailangan lang putulin yun para yung nutrition ng halaman ay mag-focus doon sa mga bunga at magkaroon ng magandang budil. Magandang bunga yung mais. Ano? So, sabi po niya dito, pruning makes nutrients of the crops be focused. Tapos, if the crop has so much leaves, ano yung ibig sabihin nun? Kapag ang isang halaman ay madahon, inaagaw na lang po niya yung mga nutrition na dapat ay sa bunga. Kapag tayo napakarami po natin mga alalahanin sa buhay, okay, na mga activities o mga pinag-aakalabangan natin sa buhay natin, medyo napamas konti yung para sa ating buhay espiritual, then ano nangyayari? Nakukuha doon yung focus natin, yung nutrition, napupunta rin po sa mga dahon, at yung dahon po na yun ay, di ba, yung dahon na yun ay magkakaroon na, nawawalan ng saysay, yung nutrition na napupunta ron. Pag sobrang dami na. Kasi ang hinahanap po sa atin ng Panginoon Jesus, sabi nga, ay bunga. Na natatanda po niyo sa fig tree, naghahanap ng bunga ang Panginoon Jesus pero madahon lang. Anong sabi ng Panginoon Jesus? Isinumpa po niya yung punong yun. Dahil wala ang bunga. So tayo po, kapag nagkaroon na tayo ng focus dun sa dapat nating bunga, ano po yung dapat yung bunga na hinahanap sa atin, hindi lamang po yung bunga na dahil marami ka na invite. Ano? Unang-unang bunga na hinahanap po sa atin ng Panginoon Jesus ay yung bunga sa ating sarili. Kung pa tayo ba talaga bang nag-grow tayo sa ating faith life? Talaga bang namumunga na yung pagsunod talaga natin sa Panginoon Jesus ay talaga bang namumunga na? Umaayon ba yung ating mga gawin pamumuhay ayon sa salita ng Diyos? Yun po yung hinahanap sa atin. Kaya nga po even in this church, kung sa mga expenses po naman natin, kung tayo mag-focus sa maraming mga activities na hindi pa naman nararapat, ay mawawalan po ng saysay yung nutrients o yung mga resources natin na pinagpaguran ng bawat isa ng blood of saints. Kaya nga po, anong nagiging focus muna ng church natin? I-nourish kung ano yung meron tayo. Na mahubog muna ng mahubog about sa atin. At tulungan po natin ating sarili na patuloy na mahubog nga po sa ayon sa pamantayan ng Diyos. Amen? So,
Ganun po mangyayari sa atin. Para po magkaroon tayo mas mainam na bunga, kailangan natin magpa-prune. Tanggalin natin yung mga ano pa man, mga attitude natin, o kung meron pa man tayo mga kaisipan na taliwas sa Diyos na hindi pa nag-give up. Okay, araw-araw sa pagsunod sa Kanya, yung mas inuuna pa rin natin yung mga bagay na yun kaysa tugti ng kalooban ng Diyos, we still need pruning on that. Kailangan maputol, makat pa rin yung mga bagay na yun sa atin. Kasi nga ang buhay natin is sanctification, dapat araw-araw po tayo o patuloy na hinuhubog ng Diyos upang maabot natin yung Kanyang pamantayan. Nang ang Diyos po ay ilabas ang mga Israelita sa Ehipto, alam po natin na mula sa Ehipto, na pinanggalingan, dinala muna sila sa disyerto. Bakit? Dahil sa disyerto, kailangan munang tanggalin yung mga customs, kaugalian na natutunan nila sa Ehipto na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Dahil mula sa Ehipto, marami pong nadala itong mga Israelita na mga tradisyon ng mga Ehipto na labag o taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya kinakailangan muna niyang putulin yung mga yon. Kita niyo po kung gaano naging masuwayin ang mga Israelita doon sa disyerto. Kaya nga, it took 40 years na sa 40 taon yun na nanatili sa disyerto ang mga Israelita, pero ang Diyos ginabayan sila roon dahil ay pinuputol, tinatanggal kung ano yung mga mali-maling kaugalian nila. Kita niyo nga po, nung si Moises ay pumunta na sa bundok ng Sinai at ilang araw na siya, 40 days na siya roon, ano na naging isipan ng mga Israelites na naiwan? Nasaan na si Moises? Gumawa na tayo ng Diyos natin. So, alam po natin in Egypt, sa Ehipto, napakarami po nilang Diyos-Diyosan doon, mga ribo-ribulto. Ano? So, tingnan nyo, nadala nila sa disyerto yung ganong kaugalian. Kaya, in the desert, lumikha ng Diyos-Diyosan ang mga Israelitang ito na tumaliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya ano nangyari? Hinati. Tinanggal ng Diyos lahat ng sino yung mga nakisalamuha sa paggawa ng Diyos-Diyosan na yun at inihiwalay sino yung para sa Diyos. Kaya doon pa lang po alam po natin na marami ang naiwan sa disyerto. At konti, may konting sumunod kay Moises. Sila nagpatuloy. That is pruning. Kailangan natin maiwan yung mga negatibong kaugalian natin na ating natutunan mula sa ating mga ancestors, yung mga nakagisnan natin sa ating mga lugar na kung ano man yun. At magpatuwid na po tayo. Nagpapatuwid tayo ayon sa pamantayan po ng Diyos. Ang ating mga mata, okay, our eyes, sabi nga po, is the light of our body. Ibig sabihin, ang mata po natin, kung nagliliwanag ito yung magiging gabay ng ating katawan kung paano nga tayo kikilos ayon sa pamantayan ng Diyos. That's why the eyes, sabi ng Panginoon Jesus, the eyes is the light of your body. So sa main text po tayo sa Luke 11:33 to 36. Kung ano ang nakikita ng mata, kadalasan, yun po yung ginagaya. Doon po nanggagaling yung idea. Walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang iyon o kaya ilagay sa ilalim ng malaking takalan. Inilalagay ang ilaw sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Next. Ang iyong mata ang ilawan ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buo mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Okay. Kaya't mag-ingat ka. Baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Kung nasa liwanag ang buo mong katawan at walang bahaging nasa dilim, magliliwanag itong parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo. Amen. Kung ano po yung nakikita ng ating mga mata, kadalasan yun po yung ating ginagaya. Kaya bakit maraming mga Pilipino hanggang ngayon, bihag tayo sa
kaisipang kolonyalismo. Dahil kung ano yung nakikita nila sa ibang bansa, karamihan ay yun yung iuwi na dito at ginagaya. Kaya napakarami nating mga custom dito sa Pilipinas na galing pa na iba-iba. Galing sa iba't ibang mga bansa dahil nga halo-halo ang mga tao dito sa Pilipinas na nagmumula-mula sa iba't ibang bansa at mula yung mga traditional, pansin mo, iuwi-uwi nila dito sa bansang Pilipinas. So, anong nangyayari? Nagkakaroon ng halo-halong mga customs. Ngayon, kung yun na lang ang titinan natin at wala sa atin ang katotohanan, paano na tayo magkakaroon ng liwanag? Kasi kung yun na, doon na lang tayo titingin sa gawin ng mga nakagawin ng mga tao, then iisipin natin na yun na yung tamang gawin. Kaya nga, yung nakikita natin, dahil ito na kasi nakikita natin nakagisnan, yun yung nagliliwanag sa ating mga mata, na naipapasok sa ating katawan, na yung katawan natin, susunod na rin natin sa gawain ito. Kaya nga, kung, sabi na pa Jesus, kung maliwanag ang iyong mata, mag-iilaw. Pero, kung ang liwanag ng iyong katawan ay kadiliman, napakadilim yan. Ano ibig sabihin ng liwanag ng kadiliman? Yung inaakala natin na nakikita natin na tama na ginagawa ng tao ay para sa kanila ay okay na akala natin tama. Kung yun na yung iisipin natin tama, napakadilim ng liwanag na yun. Kaya ano ba yung liwanag na sinasabi ng Panginoon Jesus? Liwanag po ng kanyang salita na yung pamantayan po niya na yun ang kailangan natin makita. Kailangan, sabi niya, kailangan maging malinaw sa ating mga mata kung ano yung dapat natin pakinggan, ano yung dapat natin sundin. Kaya nga ang salita ng Diyos na ating binabasa, kapag ating itong binabasa, at kung ano yung ginawa ng Panginoon Jesus na kanya ipinakita sa mga disipulo niya, sa lahat ng mga nakita sa kanya, yun yung liwanag na dapat natin tingnan upang yung liwanag na yun ang siya pag-iilaw sa ating katawan. Ano yung sabihin pag-iilaw sa ating katawan? Na yung katawan natin, yung katawan ito, ay maisusunod po natin ayon sa pagiging modelo ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga, ang pananampalataya po natin, sabi, naka-fix on Jesus. Ibig sabihin, sa Panginoon Jesus lamang po nakatingin yung ating mga mata. Naka-focus doon yung ating pananampalataya. Sa Kanya lang tayo nakatingin. Regardless ng napakaraming mga tradisyon dito sa mundong ito, regardless ng napakaraming iba't ibang mga nakagisnan, yung halimbawa o ehemplo ng ating Panginoon Jesus, yun yung pinaka-focus natin na dapat nating sundin. Yun yung talagang liwanag na sinasabi na maglilibigay ng liwanag sa ating katawan upang sa ganun, tayo nga po ay magtaglay ng buhay na walang hanggan. The light of God. Kaya nga ang tema, ang title, let's have the eye. Let us have the eye that sees the light of God. Yung liwanag po ng Diyos, ang magkaroon po tayo ng mga mata na nakakakita ng liwanag na tinataglay po ng Diyos, hindi yung kung ano man ang meron dito. Kaya nga napaka-importante po sa pag-aalaga ng mga bata. Napaka-importante ng mga magulang. Napakalaking factor ng mga magulang kung paano na-influensya ng mga bata. Kita mo sa panahon ngayon, sabi ko nga, bakit ganun na lang ang nagiging buhay ng mga tao dito sa isang lugar? Kasi yun tayong kinagisnan nila. Bakit ganun na lang, gagawin lang, ay normal na yung pag-asawa, pag-live-in, pag-asawa agad na hindi ka pa tapos sa pag-aaral, okay, normal na yan. O pag-asawa na hindi na nagkakasal, normal na yan. So tinatanggap, so nagiging dilim. Wala na yung liwanag, nawawala na yung liwanag sa lugar na iyon. Amen? Kaya nga, anong gagawin po natin? Let us continuously evaluate po natin ang ating mga sarili. Ano pa ba yung mga meron sa mga bagay sa akin na baka naman iniisip ko lang na tama yung ginagawa ko, hindi pa pala pumapasa sa pamantayan ng Diyos. Baka naman meron pa tayong mga plinano, o yung mga sa isip natin, na kahit nung bata pa tayo, yung plano natin na sinira na ng Diyos lahat-lahat, pinipilit pa rin natin na panghawakan. Ang mga bagay na sinisira po ng Diyos sa ating buhay, dahil kung talagang iniibig po natin ang Diyos at tayo ibigin niya, kapag sinisira po niya yung mga plano natin, He wants something best for us na ayon sa kanyang pamantayan. Kasi gusto nga ng Diyos yung
Kung iniibig tayo ng Diyos, gusto ng Diyos, taglayin natin pinakamainam sa atin. At pag sinabi po natin best, no, ang isipan ng marami, God will give the best for me. Alam ko ibibigay sa akin ng Diyos yung best for me. Pero yung isip ng tao, yung best para sa kanya, ay ayaw pa rin sa iniisip niya. Yung best man na iniisip pa rin niya, pero iba pala yung bibigay ng Diyos para sa kanya. Halimbawa, pamantay ng isang Kristiyano, dahil isa akong Kristiyano mabuti, gusto ko mapag-asawa ng mayaman, yun yung hinihingi ko sa Diyos. Yun yung sa tingin ko best. Alam ko ibibigay ng Diyos yung best na yon. Paano kung ibibigay para sa iyo ng Diyos ay isang taong matyagain, maunawain, at hindi nga lang dahil sa isip mo na parang prinsipe. So, hindi na sa tingin mo, mapapapakasyon ka, hindi naman ito yung best para sa isip ko. Bakit sinasabi ng Diyos, the best, He will give me the best. Para nga sa Diyos, yun yung best para sa iyo. Why? Dahil siya maggagabay sa iyo sa buhay na walang hanggan. Okay? Kaya nga kung may mga sinira ng plano ng Diyos sa buhay natin, then it's time na tayo ang mag-adjust sa plano ng Diyos para matamasa po natin yung the best. Hindi po natin pwede ipagpilitan sa Kanya na sasabihin natin, iniibig natin ang Diyos hanggang ngayon, yung mga hindi pa rin natin mapatawad yung mga bagay, yung mga tao na nagkakasakit sa atin, hindi pa rin natin mapagbigyan yung plano ng Diyos na pinapakita din sa atin, eto na. May mga pagkakamali tayo nagawa in the past, pero ano bang gusto ng Diyos? We must move on kung paano ito maitutuwid ang lahat ng bagay ito ayon sa katwiran ng Diyos. Gawin natin yung tama. May mga bagay na hindi na natin kayang burahin. Nandun na. At kapag yung mga bagay na yun na nagsinira na ng Diyos at dinagdag pa natin ay pinilit, ano mangyayari? Yung kagustuhan natin, madadagdagan pa yung ating kasalanan. O lalong dadagdagan, lalong nasisira yung ating buhay. Nadadapa ang mga tao walang perpekto, nagkakaroon sa buhay natin na nadadapa tayo. May mga bagay na hindi na ginugusto natin na maaring hindi talaga natin makukuha. Ibig sabihin nun ay hindi na tayo pinalulugdan ng Diyos. Pag sinabi pong God will restore, ang restoration ng Diyos, kung saan ka nadapa, itutuwid ka niya mula doon. Kaya tanggapin natin yung pagtutuwid po ng Diyos. I-give up na natin yung mga ano pa man hindi pa natin nag-give up na hindi na pinalulugdan ng Diyos. Baka sa pagpupumilit pa natin ng yan, lalo lang madagdagan yung ating kasalanan sa Diyos. Hallelujah. Tandaan po natin na evaluate po natin ang sarili natin. Tingnan natin. Kung nasa iglesia tayo ng Panginoong Hesus, nasa iglesia ito, kahit nasa tamang iglesia tayo, pero tayo ba ay taga rito? Hindi po lahat ng mga kumakain sa Korean restaurant ay Koreano. Napakarami. Pilipino. Tapos minsan pupunta ka sa Koreano, isa lang Koreano rin yung nagsiserve pa. Diba? Ano ibig ko sabihin? Hindi po lahat ng kumakain ng salita ng Diyos sa iglesia ito ay pwede ay tingin nila Kristiyano na sila. Unless na totoong yakapin natin, ibigin natin ang iglesia ito, tanggapin natin, pag tinasnabing tanggapin natin na pagmamayari din natin ang iglesia ito, we must live according to the will of Jesus Christ sa kanyang iglesia. According to His plan. According to His word. Giving up mga sarili nating pag-unawa, sariling paniniwala, para totoong tayo ay maging kabilang sa iglesia nito. Para yung talagang pagkain na para sa ng mga Pilipino, talagang dahil Pilipino ka, kaya ka kumakain ng mga Filipino food. And then we are enjoying that food. Ganon din. Kaya nga hindi lahat din ng kumakain ng pasta ay Italiano na. Okay? Dahil nga nag-originate doon. So hindi ano ibig ko sabihin?
hindi po lahat na pumapasok sa church ay Kristiyano na. Kahit pa yan ay mga sabihin mo naglilingkod. Okay, marami sa atin. Dahil ako ay Kristiyano mabuti, gusto ko mapangasawa ay pastor. Ngayon, iko-commit mo ba ang sarili mo basta-basta sa any kind of pastor? Dito nga sa mundong ito, may pastor ng mga satanismo, baka doon ka mapunta. So ano ang guideline ng Diyos na sinasabi niya? Those who are in the truth, yun ang the best for you na gusto niya ibigay. Kung talagang ikaw ang umiibig sa Kanya, then God will love you and He will give you that best. Yung best na yun, yung hindi ka mapapariwara sa iyong buhay pananampalataya. Dahil ano ba ang consequence kapag napariwara tayo sa buhay pananampalataya natin? Of course, hindi tayo makakaarating sa buhay na walang hanggan sa langit. Yun yung pinaka-goal ng ating buhay pananampalataya. Ang magtagay ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng Panginoon Yesus, ano ba ang hanap ng mga Hudyo na sinasaliksik nila ang kasulatan dahil sa pag-aakalang pag inaral nila o sinasaliksik nila ang kasulatan ay magtatagal sila ng buhay na walang hanggan. Our goal is eternal life. Kaya huwag po natin sayangin yung pagkakataon na binibigay sa atin ng ating Diyos na maituwid po tayo. Kapag nagkaroon po tayo ng pride, dahil tayo napapasakitan, o ayaw nating magpakumbaba, ayaw po natin magpatawad, dahil pride po yun Kaya ayaw po natin magpatawad, that's pride. Yung pride po na yan, ay hindi po nakakabuti sa atin, kundi yan pa ang magpaparubog sa atin sa buhay pananampalataya. Amen? So sometimes being Christians, minsan ang pagiging Kristiyano, nagiging pride natin. At kapag naging pride natin na tayo Kristiyano, minsan nabubulag tayo dito. Minsan, dahil Kristiyano ako ganito ako. Dapat ganito ako. Dapat ganito ang para sa akin. Minsan nabubulag na tayo kung ano talaga yung niloloob ng Diyos sa atin because of pride. So wag po natin wag tayong maging so proud na maging mataas na yung ating ere. Dahil na mga Kristiyano tayo. Dahil ang pagiging Kristiyano, ang sabi ko ng Panginoon Jesus, of course, we are the ones who humble down. Tayo yung naglilingkod. Tayo, kumbaga, sa ilalim, tayo yung pinaka-kawawa. Sa buhay pananampalataya, bilang mga Kristiyano, tayo po talaga yung pinakakawawa. Dahil, isipin mo, kung anong pananampalataya natin. Kapag sinampal tayo, iharap, hindi tayo pwedeng kumanti, iharap mo pa yung isa, di ba? Pinakakawawa talaga tayo. Pero yan po ang utos sa atin ng Panginoon Jesus na hindi sa atin pagganti. Hindi tayo katulad ng mga monk na meron silang mga martial arts na kapag sila ay sinuntok, pwede kang diba? May mga pwede siyang gumanti-ganti, pwede kang makipag-martial arts sa kanila. Hindi po natin ganoon ang buhay pananampalataya natin. Ang pananampalataya po natin ay unang-una sa lahat sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga taglayin natin, let us have the eyes that see the light of God. Amen? Hanapin po natin ang katotohanan. Ituwid natin ang mga maling pagkaunawa. Amen? Tayo po ay nadako sa ating